Good day kayo sa'yo. Sa video natin ngayon ay tatalakayin natin yung mga bagay na dapat nating iwasan bago tayo magsimulan tumakbo. Tama! So, ang unang bagay na dapat nating iwasan ay ang sobrang pagkain bago tumakbo. So, bakit bawal yon? So, syempre, pag kumain ka ng marami, masyado siyang matagtag sa sikmura mo. So, magiging uncomfortable, tas mahirap din i-digest, lalo na pag sa umaga. So, kailan ba dapat tayo kumain? So, at least, syempre, pag sa mga at least 2 hours or 3 hours kung heavy meal yung kakainin mo. So, at least dapat is, yun yung magiging pagitan para totally na-consume na siya ng body mo, para magkaroon siya ng silbi na magagamit mo dun sa run. So, yun yung Tama. yung dahilan kung bakit hindi mo kailangan na sumobra kumain. So, sa pagkain naman, yung dapat nating iwasang pagkain, syempre yung mga karne mo. Yung karne kasi matagal siya ma-digest sa katawan. So, syempre pag kumain ka ng karne, matagal na ma-digest. So, asahan mo na nasa loob lang din ng tiyan mo pag tumatakbo ka. So, yung mga high fiber, iwasan din. Tapos, kailangan natin mas lean dun sa mga carbohydrates. Carbohydrates, syempre, yun yung mas nakakatulong sa atin sa pag-fuel ng mga muscle natin during runs. So, isa sa best na pagkain na maaari natin i-consume na carbo is yung mga pasta. So, lalo na pag marathon or ultra, so kaya tayo may carbo loading. Tama. Yan, punong-puno ng carbs yan. Ang dapat nating iwasan ay syempre kung bawal yung ma-dehydrate, so bawal din syempre yung maging overhydrated. So typically bawal yon dahil ganoon din kamukha din ng pagkain ng sobra, so masyado din siyang maano sa sikmura. Tapos pag sobrang dami mong ininom na tubig, asahan mo na pag-iihi ka during run. So nakakabagal yon, tas hassle din lalo kung maraming tao tas wala ka naman lugar talaga na maiihian. So yun, isa din sa mga bawal gawin. Tama. So ako naman, by experience, yun nga, pagkagising ko na umaga, so ako, lagi kasi ako uminom ng coffee, pero yung ininom kong coffee pag mag-run is, kung isang tasa yan, pag ordinary yung parte ng araw, so binabawasan ko, ginagawa ko lang at least kalahati lang, para hindi siya masyadong matagtag sa sikmura. So, ang pangatlo na dapat gawin ay yung pagsusuot ng mga improper na damit or kasuotan sa pagtakbo. So, syempre, iwasan natin yung mga cotton na mga damit dahil pag nabasa yun ng pawis, mabigat yon. And then, syempre, pag basa na yun ng pawis, matatagal yan yung bago matayo sa katawan mo. So, pwede ka magkasakit pag nababad ka syempre sa pawis. So, yun din. Sa baba naman, isa yun sa mga basic na pagkakamali ng mga newbie is pagsusuot ng sobrang ikling medyas. So ito, at least ito na yung pinaka mababang medyas na pwede nyo isuot. Yung hindi tatama dito sa heel part ng sapatos mo. Dahil once na magpaltos yung paa mo, lalo na sa long run, wala na, sirang-sira na yung takbo mo. Tapos ilang araw ka tsaka hindi makakatakbo pag nagpaltos yung heel part ng paa mo. Tama. Awa daw. Isa pa sa mga bagay na dapat nating iwasan is yung mga dark color na damit. So, syempre pag dark color, lalo na pag yung long run mo sa madaling araw, yung visibility mo sa daan ay magiging mas lessen. So, maaari kang worst, mahagip ka ng sasakyan or yun nga, hindi ka basta nila makikita. So, sana lalo pag long run is iwasan natin yung mga dark color. Isa pa din, dahil dark color siya, so pag inabutan ka na ng init sa daan lalo pag long run, so nakaka-attract yung mga dark color ng mas lalong umiinit yung pakaramdam mo. Dahil imbis na nagre-reflect, nagbabounce lang yung init, so na-absorb siya ng damit mo, so mas lalong mainit sa pakaramdam. What can you say? Tama, tingnan niyo si Doc Polly. Isa pa sa mga bagay natin dapat iwasan ay ang paglaklak ng alak. So totoo yun, bawal tayong uminom ng alak kahit na yung gabi bago yung run. So dahil still hahalo yun sa blood natin na hindi makakatulong pag tumakbo tayo kinabukasan. So kung ayaw nyo tumakbo ng pasuray-suray sa umaga, iwasan nyo uminom ng alak. Pero may kilala akong ganon. Tama. Tama. Lakas tama.
May kilala akong ganun, malakas ang tama. Ano, na kaya niya tumakbo. Actually si Peter, naku, nag-podium pa yon pero wala. Siya yun, malakas talaga yun. Kaya para sa ating mga pangaraniwang nilalang, iwasan natin yung alak. Isa pa sa mga dapat nating iwasan, although syempre pag nadinig nating stretching, isipin natin lahat ng stretching magkakamukha lang. So mas iwasan natin yung static stretching. Ang static stretching is yung mga tipo na nakapix ka lang sa isang posisyon tapos ini-stretch mo yung body parts mo. Actually, dapat nating iwasan yon dahil yung muscle na malamig, cold muscle, hindi natin yon basta-basta dapat na ini-stretch kasi pwede yung mag-cause ng injury. Tandaan niyo yan. Yan, static stretching. Yan yung mga dapat yung iwasan. Mga ganyan. So mag-focus tayo sa dynamic stretching. Ano ba yung dynamic stretching? Yun yung, syempre, dynamic, gumagalaw tayo. So yung mga lunges, yung mga leg swing, na mas normal na ano ng pakiramdam sa katawan natin, na mas makakatulong tsaka mas makakaiwas para magkaroon tayo ng injury. Sa napakahalagang tip para hindi masira ang takbo nyo is, iwasan natin na hindi maggamit ng comfort room. So syempre tayo sa katawan natin, alam natin kung ano yung oras ng pag. So sanay talaga ako pagising sa umaga after ko magkape. Ayun na, matik na yon. So yun, regular yon. So talagang kahit sa race, pagdating namin sa event, so bago mag-event is talagang nagsasapilitan na kami na maglabasan ng sama ng loob. Dahil napaka-uncomfortable nun na maramdaman mo sa race na parang madudumi ka. Tapos hindi mo malaman kung saan ka pupwesto dahil lalo na kung sa city yung race, yung mga fill-in vest na yan. Buti sana kung liblib na lugar yung tatakbuhan mo, makakapwesto ka kaagad. Tama. Example lang, nari, ako kasi twice ako a day. Ayun, pag umaga, 5 and then pag bago matulog, 10. So ibig sabihin nun, dapat ang kukonsumuhin natin bago tayo tumakbo is normal lang na pagkain yung day before yung takbo mo. Kasi pag naman nasobra ka sa pagkain, so mangyayari nun is may isod yung oras mo, yung routine ng tiyan mo or ng katawan mo kung kailan ka magdi-dispose. So kailangan normal lang, wag masyado tayong sobrang kumain. Kaya yun, may relate din natin yun dun sa sobrang pagkain. So syempre masisira yung oras ng pagdumi mo. Ako pag ultra, yung 10, so pag start ng ultra 10, sakto yun. Saktong-sakto. Kaya pag natapos ko na yung ultra ng mga 5 or 4 o'clock, sakto uli yun. Kaya yun. So yun, isa pa sa bagay nating dapat iwasan bago tayo tumakbo ay ang pagpupuyat. So syempre, wala tayong energy, pagpuyat tayo. Tapos, ang laki ng hinihina natin, di tayo makapag-perform ng the best natin. Ang ending niyan, syempre, magiging mababa yung energy natin, tapos magiging poor yung performance natin sa araw. Actually, ito, payo naman din, na kunwari a week before, kunwari lalo na pag yung sa mga marathon, dapat ibinabalik na natin yung isang buong linggo na yun na may maganda tayong tulog. So, dahil asahan mo na kunwari, Sunday yung laro, Saturday, may sakit na naman tayo ng mga runner na gano'n na hindi tayo makatulog. So, at least, yung mga days before yung race is nakapag-impa ka na talaga ng tulog. So kahit dun sa night before, kahit mapuyat ka, hindi ko naman sinabing magpuyat kayo, pero nakakatulong pa rin talaga kung meron kang pondong tulog ng mga nagdaang araw. Tama. So yun, dito na natin tatapusin yung mga tips sa mga bagay na dapat nating iwasan bago tayo tumakbo. Sana nagustuhan nyo yung content natin for today. Alam ko na basic to masyado, pero sa iba mahalaga to. So yun, kung nagustuhan nyo yung gantong mga content, sana patuloy nyo kong support, subscribe, comment, share, tsaka like. So yun nga, for this 2024 na papasok, asahan nyo na mas gagandahan pa natin yung mga content, mas magpo-focus tayo sa mga training para makatulong sa inyo sa pag-improve nating lahat. So maraming salamat muli, sana patuloy nyo akong support. God bless sa lahat. Happy New Year. Sana nakatulong ang mga tips na bagay na dapat nating iwasan para makatulong, para magkaroon tayo ng magandang pagtakbo. Barok!
Baro. Ano na ba sabi? Baro. Gago ka sa Tingnan nyo nga muna kung kaya nyo. Tingnan nyo nga muna kung kaya. Bakit mo nakatingin din Tingnan nyo nga. Tingnan nga muna kung kaya. Kaya ko yan. Yan. Oh, di ba? Kapatid na taguro. Tapos ganun yung background mo. Yung sa taguro na sound. Hindi, sabihin na, gawin na agad. Taguro na agad. So sige, game na. Ganun ha. 1, 2, 3, go. So, Saan na nakatulog? Kala mo tawa. Tawa. Tawa eh.